oras ay posible nang buksan ng Egypt ang border nito para sa mga lumikas mula sa giyera sa Gaza. Heto na lang ang hinihintay ng DFA para maiuwi na ang mga Pinoy na na-stranded doon. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Libo-libong Muslim ang nagsama-sama sa plaza sa Cotabato City para magpakita ng suporta sa mga Palestinian na binobomba ngayon ng Israel. Kabilang sa mga naiipit sa giyera ng Israel at Palestinian militant group na Hamas ang ilan nating kababayan sa Rafah Crossing o border ng Gaza at Egypt. Alert level 4 na ang nakataas sa Gaza City. Ibig sabihin, mandatory na ang evacuation. Ang problema, hindi makatawid ng border ang 78 Pinoy roon dahil wala pang go signal ng Egypt. At pagkatawid ng Rafah Crossing, may mga dokumento pang kailangang ipresenta sa immigration ng Egypt. Ang worry natin, hindi po yung corridor, pero ganong katagal sila ipoprocess dun sa Egyptian side para sa kanilang mga visas na pending na ngayon sa Egyptian government. Nakasubmit na lahat ng pangalan nila sa Egyptian government. Dagdag dagok pa ang limitadong supply ng pagkain sa border. May balita kami yung isang nanay nga makain na ng expired bread kasi kulang yung food. Anumang oras ngayon, inaasahang bubuksan ng Egypt ang kanilang border para sa mga lumilikas sa giyera. Ang sigurado, wala ng Pinoy na nasa northern Gaza kung saan mainit ang bakbakan at airstrike. Mobilize na natin sila na madala sa border, sa south na area ng Gaza. So they're in a safer place kasama yung kanilang mga asawa. Ang inaantay na lang natin ay mapayagan tayo na makadaan pagka buksan na yung humanitarian passage. Sa press con kanina ng Israel Defense Forces, giniit nila na wala silang ibang gustong lusubin kundi ang grupong Hamas. Ayaw rin daw nilang madamay ang mga sibilyan. I can't predict to you what is going to happen in the next 48, 30. I don't know what to tell you, but what I can tell you now and what we know now is that we are instructing them for their own safety to move south, to stay there. We are being very clear. We're giving them, that advanced warning. We are telling them to move, and they are absolutely not our target. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Gretchen ho po, huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.